Matindi to, grabe, ligtas, umaastang Diyos sa Pilipinas, mga yaman, tinakas, di namalayan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024 at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tambi, nahuli, itatakas ang pera ng taong bayan. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. Syempre, huwag niyo kalimutan yun, ha? Lalong-lalo na yung Banateros. Ayan, syempre isa si Coach Oli dyan, mga katunay. Suportahan natin yan. Ipagpatuloy natin. Kaya mag-iingat tayo pag nakatakas yan. Aba, tatakas daw. Ano yan? Nako. Di na, nako. Kayo ba, mga katunay? Nako. Ano ba yan? Siguro, hindi pa ngayon yan. Baka sa after 3 years. Joke. Hindi na babalik ng Pilipinas. Tatakas at di na yan. Hindi niya na ibabalik. Kasama na. Ito si Bongbong Marcos. Naku, mukhang papuntang Paway na tayo. Hawaii. Ito po, basahin natin yung post ni Atty. Guanzon. Saglit, lalakihan ko lang. Di ko makita eh. Ito po, basahin natin. Sabi niya, ito yung post ni Atty. Guanzon. Sabi niya, untouchable talaga si Martin Luther King. Ang hearing niya sa ICI was postponed after na magkasakit siya. At humingi pa ng authority magpunta sa abroad. Ito ba't hindi? Once makalabas siya, hindi na yan babalik. Ayusin niya mga kayamanan niya abroad para hindi na ma-forfeit ng gobyerno at susunod na administrasyon. Aba, naku matindi yung naging ano niya ni Ma'am Rowena Guanzon, Naku. Alam nila eh. Ako I really believe sa sinasabi ni Guanzon na ito. At maraming Pilipino naniniwala dito. Nahuli siya dito ni Guanzon. Nagsakit-sakitan para mapospone yung investigasyon ng ICI. Dahil aalala nyo, nagpa-imbestiga na to sa ICI eh. Kaya lang ayaw ilabas ng ICI yung resulta. Hindi nila ni-live. Pero malamang-lamang yan, merong nadiskubre ang ICI. Grabe, no? Talagang kapag may investigasyon, talagang nagkakasakit, no? Ay, nako. Pero sa totoo lang, talagang itong mga to, nako, ewan ko talaga. Hindi katulad ni PRRD nung inimbestigahan siya sa ICC, no? Sinasabi nung iba, talagang parang nagdadrama lang daw si PRRD na medyo parang nanginginig yung salita niya, ganto. Sa akin, hindi. Alam nyo, syempre sa edad ni PRRD. Diba? Hindi na siya ganun katatas, hindi na siya ganun kalakas masyado. Siyempre, unang-una, naninibago rin yung sarili niya, yung pakiramdam niya sa klima. Kaya tingin ko doon yun eh. Pero hinarap niya pa rin. Diba? Halos talagang hinarap niya yung ano sa kanya ng ICC. Etong mga to, nagkakasakit, nagsasakit-sakitan para hindi matuloy. Diba? Layo nyo talaga kay Tatay Digong, mga tol. Naniniwala ang taong bayan may nadiskubre. Kasi kung walang nadiskubre yan, ang ICI, patungkol kay Tambi, tuloy-tuloy yan magpapaimbestiga. So may nadiskubre ang ICI, matutumbok na siya, delikado siya. So anong sasabihin niya? May sakit. Kailangan ko magpa-abroad, tapos dadalihin na yung pera doon. Dahil delikado, dahil ang susunod na administrasyon, itaga nyo sa bato. Kung hindi mapapatay si BP Sara will be the next president. Tagaan nyo yan sa bato. So, sa bagay nga, ganun nga eh. Kasi talagang kung hindi sila magtatagumpay sa pagpapabagsak sa isang Sara Duterte, kung hindi nila mai-impeach yan, talagang wala silang ibang dapat gawin kundi umalis sa bansa kung hindi nila maaayos ang naging gusot nila sa mga Duterte. Pwera na lang kung si VP Sara, matututong magpatawad. Diba? Pero sa ginawa kasi sa mga Duterte, siguro kung hindi ginawa kay PRRD yan,
siguro yung kapatawaran medyo malapit-lapit pa eh. 'Di ba? Pwede pa, may posibilidad. Pero sa ginawa nila kay PRRD, sa tingin ko parang mahirap mahirap. Syempre, mas maganda yung nagpapatawad ka para magkaroon, sinasabi na maluwag sa damdamin mo. Pero kasi syempre yung tatay nila talagang grabe yung ginawa. Okay na sana yung ginawa sa kanila nung una, sige, ginaganyan sila, pinaparatangan ng kung ano-ano, kaso ko, iba na eh. 'Di ba? Parang kinawawa nila si PRRD. So sa tingin nyo ba is matatanggap na lang yon ng ganun-ganun ng mga anak niya? Kaya yan din yung kinatatakot nila kasi alam nila yung magiging balik yung magiging balik sa kanila once na naging presidente si Sara Duterte. Kaya gumagawa sila ng paraan para si Sara Duterte ay ma-out sa pagiging presidente. Kaso nga lang, habang tumatagal yung panahon, walang nangyayari. Hindi pa rin nila maalis-alis sa pwesto si BP Sara. At yung suporta ng tao, hindi pa rin matanggal-tanggal sa kanya. Hindi pa rin malason yung isip ng mga tao. Halos sumusuporta pa rin sa mga Duterte. Kahit anong putik na ang binabato sa mga Duterte, hindi pa rin nagbabago yung suporta ng mga tao. Yung pagtingin, ganun pa rin. Pero sa kanila, di ba, ginagawa na nila lahat. Halos namimigay na ng ganito sa mga tao. Ganun pa rin ang tingin sa kanila. Walang ya pa rin. O kaya, kapag sila hindi nagtagumpay na si BP Sara ay mapatalsik bago mag-2028, finish na talaga yung laban. Ika nga ni Abante, kapag si Sara Duterte ang naging presidente nung tinanong si Abante, ano sabi ni Abante? Finish na. Diba? Kahit siya aminado siya Delikado yung perang nanakaw. According to Atty. Guanzon, which I agree, lalabas na. Doon na yan. Hindi na uuwi yan. Style na yan. Anyway, kahit hindi yan umuwi, hayahay na buhay niya. May pabihira. May trillion ka. O, di ba? He has nothing to worry about because his cousin is a weakling who doesn't have the guts to seriously investigate Martin Luther. Kasi baka naman kasabot din yan. Atty. Guanzon, baka naman kasabot din yung pinsan. Di ba? Ako hanggat maaari, ayoko magparatang. Di ba? Ayoko magparatang. Siyempre, Pero, sa akin lang talaga, yung sinasabi ko nga kanina, yung may posibilidad na lahat ng may atraso sa mga Duterte, siguradong kung hindi magiging maayos na naging gusot nila, malamang lumipad sila paalis ng bansa. Di ba? Kasi talagang matindi-tindi yan matindi-tindi. Kaya nga ako, 2028 ang hinihintay ko Once si BP Sara hindi na-impeach o natanggal sa pagiging vice president sa hanggang 2027, kalahatian, wala na. Wala na silang pag-asa. Sigurado na si BP Sara papasok sa 2028. Isa na lang ang iisipin nila dyan. Humanap ng malakas na kalaban na pwedeng itapat kay Sara Duterte. Ang tanong, sino? His wife, Yeda Romualdez, is again the representative of Tingog Party List after 3 consecutive terms or 9 years. Bawal po yan. This violates the 3-term rule. Bawal Kaya lang ginawa nila ng magic. Yung nakalista doon sa party list, biglang nagsi-resign. So nasa kaduluduluhan yung asawa niya. Di na-proclaim. Di 3 beses ng congresswoman yan na bawal, sunod-sunod. Hinayaan naman ni Garcia. Sindikato, no? Di ba? Ganyan yung naging kwento yung kay Yeda. Ganyan po, walang kahihiyan yung mga yan. Wala silang pakialam sa kahihiyan. Even Bongbong Marcos, walang pakialam yan sa kahihiyan. As long as they can control it, they don't care. Yung ilagay mo na lang, na ombudsman, si Boying, ang laking kahihiyan nun. Yung ilagay mong Speaker of the House, yung pinsan mo, ang laking kahihiyan nun. Pero sino-sino kasi pinaglalagay niya Tututusin ito, simula nung nilagay niya sa pagiging speaker to, doon na nagka-leche-leche yung yung Uniteam. Kasi talaga sa akin, napakaganda talaga ng pasok ng Uniteam Diba? Iniisip ko nga talagang napakaganda siguro na maging pamumuno ng Pilipinas. Kaso tumagal, nag-speaker to. Kung ano-ano na nangyari. Grabe. Kasi nang pakialam dyan. Hindi yan ang issue nila. Yung tinalo mo yung naglagay sa'yo ng presidente na si Sara, tinalo mo? Ang laking kahihiyan nun. Ibig sabihin, wala kang kwenta. Si Singson, nakaibigan mo, tinulungan ka para i-convince si Sara.
Ang laking kahiya, pero wala, again, wala silang Kumbaga kasi syempre, ang nagiging sama ng loob dito ng mga tao na sumusuporta sa Duterte, pagkatapos ng lahat-lahat na ginawa ng suporta ng mga Duterte at pati ng mga sumusuporta sa Duterte na sumuporta sa kanya, no, is bigla niyang tinalikuran. Parang nilaglag, yung sinasabi nga ng iba. Tulad ng mga Duterte, tinalikuran, nilaglag. Sila Chavit Singson nga naman, sabi ni Coach Oli, nilaglat ng malaki na itulong. Ultimo yung SMNI, na alam naman natin na malaki din ang naitulong. Siyempre kahit mga Duterte ang inaano dyan, siyempre sino ba ang tandem mo? Mga Duterte. Once na ang mga Duterte ay nabibuild up, lagi, kasama ka na dyan. No? Siyempre, hindi lang naman mga Duterte, kahit paano, pati naman si PBBM na sa SMNI, pag-usapan. Kumbaga, nabibuild up sila. Kaya malaki yung naitulong ng SMNI nung panahon ng eleksyon. 'Di ba? Tapos ano yung ginawa kay Pastor Kibuloy? 'Di ba lahat ng mga taong nakatulong, sila Attorney Vic, sila Attorney Trixie, lahat ng mga tao talaga na nakatulong since day one is nawala. Sila pa yung parang pinaramdam sa kanila, wala kayong silbi, umalis kayo sa akin. Pero talagang totoo sila yung may silbi. Ang mga pumalit ngayon, yung mga talagang legit na wala silbi. Parang ganun. Kailan sa kahihiyan. Basta kaya nila, gagawin nila. Ito pa, yung anak niya. Oh, their son is also a representative of Tingog Party List. Ito yung nanay, anak. Di ba? They don't care what decent people will say as long as they have power for their self-interest. No? But as someone said, absolute power corrupts absolutely. Pero hindi lahat ng panahon may kapangyarihan kayo. Tandaan nyo yan. Ha? There will be a time of reckoning. Aanhin nyo yung ganyang kayamang pamilya, na ganyang karaming pera. Kung masisira ang pamilya mo. Oo. Diba? Kung masisira yung kaanak. Siyempre, ano matututunan ng anak mo? Di magnakaw din. Ano matututunan ng anak mo? Manatili lang sa power. Tsaka diba? Siyempre, napakatagal. Ika nga sinasabi ni Senator Amy, napakatagal na inasam nila na mabalik ang tiwala sa kanila. Nung binigay yung tiwala uli sa kanila ng tao, eto na naman. Unti-unti na namang nasira. Kung sana okay, kung sila lang yung sumira talaga eh. Kaso nga lang, ang diba? Ito talaga si Tams makulit eh. Diba? Kaya talaga si Senator Amy talaga is nanggagalaite talaga kay Tams eh. Ano sasabi si Senator? Simula na pumasok ka sa eksena, nagkandaleche-leche na. No? Pati sila, mga Marcos, nadamay sa ganyan. Diba? Kasi naman, masyado namang kasi kayo nakinig kay, kay Tams. Diba? Oh. Naniniwala kami na may hustisya sa darating na panahon. Yes. Dito man sa Pilipinas, kumbaga, hindi man dito dahil makapangyarihan kayo. Mundo. Diba? Laging may hustisya sa Panginoon. Tatandaan nyo yan. So mag-iingat po tayo sa galaw natin. Akala natin makapangyarihan tayo. Ganyan din ang akala ni Pero. Oh. Ganyan din ang akala ni Goliath. Diba? Hindi araw-araw Pasko. Akala ng mga hari. Asan sila? Abang-abangan lang natin. Tingnan natin ito next. Ito, nananawagan ako. Manawagan sa mga dilawan, tae. Kasi ito idol nyo, di ba? Yung mga vloggers dyan, nanuknukan ng galit sa mga Duterte, idol to eh. Lagi nga to ini-interview ng isang vlogger dyan na dating media na nangay vlogger na lang eh, di ba? Oh, yung ibang vlogger dyan na ayaw sumikat eh. Idol to, di ba? Oh. Ano sabi niya? I have information that Bongo was already invited to appear before the ICI. Pero ayaw niyang pumunta. Oh. Di ba? Inimbitahan na, si Bongo ayaw. So anong ipinapalabas niyan? Bongo, ayaw mo sumunod sa batas. Bongo, guilty ka. Kaya ayaw mo humarap sa ICI. Kaya anong sabi ng ICI? No invitation has been sent by the commission to Senator Bongo to appear as resource person. Kaya naman pala eh. Ito kasi si Boss Trill, no? Pasensya na, Boss Trill. Ayan, binoboss pa kita. Alam nyo, kapag didikitin kayo ni Bongo, no? Pareho kayo naging senador. At si Senator Bongo hanggang ngayon ay senador. Kung pagdidikitin kayong dalawa at pagkukumparahin kung ano yung nagawa, sino yung mas malaki ang nagawa,
wala ka talaga sa kalingkingan ni Senator Bongo. Sa totoo lang. No? Kasi talagang wala kang pakinabang sa taong bayan, Boss Trill. Ang tunay na may pakinabang sa taong bayan, si Senator Bongo. Ultimo yung malasakit center niya eh. Baka hindi mo matapatan. 'Di ba? Ano ba yung bagay na nagawa mo, Boss Trill, sa mga tao na pwedeng hindi namin makalimutan? Yung awkward? Para sa inyo lang yun, hindi naman para sa taong bayan yun eh. O diba, sumuko din kayo bandang huli, hindi nyo naman tinuloy masyado. O, pasensya na doon sa mga nandoon ha. Kasi ito si Boss Trill kasi, grabe siya manghusga. Na buong akala mo, napakadami niyang ginagawa sa buong buhay niya. Parang ang dami niyang itinulong sa mga tao na hindi makakalimutan. Wala po kayong naitulong. Ang hindi namin makalimutan, alam niyo kung ano? Yung pagtira nyo sa mga Duterte, pagtira nyo sa mga kaalyado ng mga Duterte, ayun lang yung inaasikaso mo. Kung naging senador ka uli, halos buong buhay mo, buong termino mo, uubusin mo lang dyan. So, nasaan na yung taong bayan dyan? Wala, di ba? Kaya, tutuusin, kung pagdidikitin kayo ni Senator Bongo, wala ka talaga sa kalingkingan niya. Pasensya na kung naiko-compare kita kay Senator Bongo. Diba? Halos mas marami siyang ginawa kaysa sa'yo. Masakit mang isipin, masakit mang madinig. Pero totoo yun. Pink Lawan, fake news peddlers. Kaway-kaway. No? Taas ang kamay dito ng galit na galit sa mga dilawan dahil nuknukan ng ipokrito. Sige nga, taas ang kamay ninyo. Sinong galit na galit dito sa dilawan dahil ang idol nila fake news pa? Wala na ba kayong makuha na malakas-lakas? Bakit Mr. Trillanes? Bakit pa epal ng epal to sa inyo? I mean, ganyan na kayo ka-desperate? Para paniwalaan nyo't lagi nyo kailangan nila ng attacker eh. Ditong animal na to. Itong animal na mabait na to. Hindi ba? Oh, ano ka ngayon? Ano na naman palusot mo? Si Trillanes, hindi lang po ngayon yan. Ang dami pong nilalabas na fake news ng tao na yan. May naniniwala pa ba rito? Bukod sa inyong mga... Sa totoo lang, kung marami pang naniniwala dito, nanalo na sa pagiging mayor to. At kung maraming naniniwala dito, nanalo ulit sa pagiging senador to. Diba? Hindi mo napapansin, Boss Trill, nakikipaglaban ka sa pinaglalaban mo. Hinagawa mo lahat. Hinihimok mo ang taong bayan na maniwala sa iyo. Pero hindi. Wala. Alam ng taong bayan kung ano yung ginagawa mo, kung tama ba o mali. Mas lumalamang yung naniniwalang mali yung ginagawa mo. Sana doon pa lang na naiintindihan mo na, nalalaman mo na sa sarili mo eh. Diba? Kaya kung hanggat ganyan na nagiging paniniwala mo, huwag ka munang tatakbo kasi sayang lang ang pagod at oras mo at perang gagastusin mo. Ipokritong dilaw. Wala nang naniniwala dito. Lahat ng nilalabas na ito, sablay. Tingnan mo, ang layo-layo na putukan niya. Ang problema nandun sa mastermind. Nung Ghost Projects. Oo. Sino hinahabol niya? Duterte. Kaalyado ng Duterte. Malapit sa Duterte. Mga kapatitain niyan, Duterte na rin yung lumalabas eh. Meron lang nakaukit doon, Duterte. Tapos pagkakain siya, ang pangalan ng... May pangalan na yung kutsara niya tsaka tinidor, Duterte. Baka nga pag natutulog to, nananaginip, Duterte pa din eh. Kasi puro to Duterte eh. Trillanes, dumadaan na tayo sa hirap. Kung wala ka na maambag sa ikabubuti ng mga Pilipino, matulog ka na lang. Huwag ka na magpakatuta doon sa magnanakaw. Kasi sabi nga ni Bongo pasahod to, di umano. Ha? Pasahod to ng mga magnanakaw. Ng mga kontraktor. Yung congressman na kontraktor din. Kaya kahul ng kahul, turo ng turo. Pareha sila ni Boying. Isipin mo, tinuturo si Bongo. Si Boying naman, pinag-iinitan sila cheese. Si Villanueva. Napapaghalataan kaya... ang gulo nasa kamera.
Hindi, ako nagtatanong lang. Magkano bang bigay sa'yo? Yun lang. Ha? Sana Tanong all. lang yan. May kalahating bilyon ba? Para sirain mo yung pagkatao mo at masunog ka sa impyerno? Tatanong lang kasi bayad ka raw eh. Yan ang sabi ni Bongo. Sana all. Mga kababayan ko, huwag na kayo maniniwala sa ilalabas nitong tao na to ha. Wala na Huwag tong ako naitutulong naniniwala sa Pilipinas. Yan na lang yan, pinagkakakitaan na lang kayo. Pinagkakakitaan na lang niya yung nangyayari ngayon. He needs to be relevant dahil hindi na rin siya manalo as politiko. Tapos na political career na ito. So Wala hanggang na. kahol na lang yan. Ayun, natating natin ngayon ang video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunayan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.